Tayo po minalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Mahal na Jesus. Sa matamis, banal na presensya. Salamat po sa maglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choirs, Quiet Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugyan, sa pagbibigay salamat sa anak niyo matatapat, sa pag-aaral salita, malapilo ni ko magpala sa ganakil akong magawa, umasa lamang ko sa inyo sa nandalangin namin lagay ng mga pastor. Blessed children once again, O Lord, through your word, aking sinasabi lahat yung nakaaway, at binding of Satan in the name of Jesus. Timo sa bilibanda sa puso ng Spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved pastor, evangelist, Hilde Estrada Almeida, and beloved St. Pastor, Lina C. Almeida. Greetings to the beloved children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, visitors, and beloved webcast viewers. At binabati ko rin at beloved in-laws, ating beloved Mr. Pauls, beloved Mami Esther and company. Magandang hapon po sa inyo, puri natin malapinoon. At sa inyong lahat, na mahal, puri natin malapinoon. Kindly read 2 Peter chapter 3, verse 3 up to 7. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata po ay 3 hanggang 7. Na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuhan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at sa paglipol ng mga taong masama. Amen. Tutuloy natin ang topic natin last Sunday, the witness. The children of God are witnesses. We are witnesses of the power, the glory, and the truth of God. Amen? Tayo po ang tunay na saksi. Sapagkat binuksan ng Diyos ang ating isipan sa buong katotohanan. So the witness. Dito nga sa binasa natin, inamahal, marami raw mga manunuya sa huling mga araw na maalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsiseparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. Marami pong ganyan. Saan na raw? Akala ko ba babalik na ang mahal na Panginoon? Bakit hindi pa bumabalik? Yung mga nagsasabi ng ganyan, sabi lang binasa natin, lumalakad daw sa mga sariling masasamang pita. Yan, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang
ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Wala naman nangyayari, ganun pa din. Ito, sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon. At isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa mamagitan ng salita ng Diyos. Ayan, tuloy lang. Nasa mamagitan din ito, ang sanlibutan noon ay napawan ng tubig, ay napahamak. Tandaan natin yan. That was the time of Noah when the world was overflowed with flood. Binaha, dinilubyo. Napahamak ang lahat ng mga tao. 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy. Noon tubig ang dumating sa buong mundo, nalunod lahat ng tao, pati hayop, walang natira. Ngunit sa ating panahon, hindi na po tubig, apoy. Na itilaan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. 8. Datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Malapakan natin, malapayan, amen? Hindi po lilipas ang salita ng Diyos. Lahat ng malakasulat, magaganap. Amen? Lahat mangyayari. Kaya, dito nga sa verse 7, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept and stored reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Yung lupa ngayon, langit, ay nihanda sa apoy sa araw ng paghukom, sa paglipol ng mga taong masasama. So, nung araw, inapawan po yung buong mundo ng tubig. Anong dahilan? Bakit inapawan? Genesis chapter 6 verse 4. Pakibasa, yan lang muna. Genesis chapter 6 verse 4. Genesis 6, talatang 4. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman makisiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao, at nangagkaanak sila sa kanila ng mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. Bakit inapawan? Nagalit ang Diyos, sinamahal. Amen? Nagalit. Bakit kayo nagalit? Mayroong hindi bagandang nangyari sa kanyang nilikha. Nagkaroon ng twist yung kanyang nilikha. Kaya sinabi nga dyan, sa verse 2 ng Genesis 6, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair. Mga anak ng Diyos na tinutukoy po dyan, mga angels. Hindi na po natin basahin. Sa Job chapter 1, chapter 38, yung pag sinabing anak ng Diyos, sa lumang tipan, at tinutukoy po dyan, mga anghel. Yung mga fallen angels, dati sila ay nasa banal na kalagayan, matuwid na kalagayan. Nung sila ay naniwala sa kasunangalingan ng Satanas,
Sila po ay naging fallen angels. Yan po tinutukoy yan ng mga sons of God. Nag-asawa po sila. Nagkatawan tao po. Naging spirits yung mga angel na yan. Nagkatawan tao sila. Then, sila ay naging carnal. Nag-asawa po sila ng mga, namili sila ng mga magagandang babae. Ayan. At ang kanilang mga supling, yun lang mo yung mga higante. So, hindi po normal. Divine and human, hindi po hindi pagsamahin. Kaya nagalit ang Diyos, na-twist yung kanyang creation. Nasira yung creation ng Diyos, yung perfect creation. Hindi po na-twist po yon dahil nag-asawa po yung divine sa mga tao. So, yun po ang dahilan bakit dinulubyo ang buong mundo sa 5. Ayan o, sa 4. At pagkatapos din naman ng makasiping ang mga anak ng Diyos, ibiro mo mga anghel, sumiping sa mga anak ng tao. So malaking insulto sa Diyos, hindi pwede. Yan ang pinaka-primary reason why the Lord sent flood. Nilipol niya lahat, pati hayop walang natira. Kung babasahin mo talaga yung i-search ang mga mabuti yan, pati mga hayop, sinipingan din ng mga anghel, ng mga masama, yung mga fallen angels. Kaya lahat nilipol, walang tinira. Ang natira, yun lamang, hindi nahaluan ang dugo. 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-isip ay ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Tignan mo. Wala nang pag-asa yung mga tao. Lahat ng kanilang isip, puro masama lang. Bakit? Hindi na, yung creation nila na, kasi sa Biblia, God created man in righteousness. Sa katuwiran. In true holiness. Nilikha ng Diyos sa buong kabanalan at buong katuwiran. Nung sumiping yung mga fallen angels, naging masama sila lahat. Yan may sinasabi. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-isip ng kanyang puso ay pawang masama lamang. Wala na pag-asa. Masama lamang ang isip niya. Wala na. Na dapat ang tao mayroong mabuting iniisip dahil siya nilikha ayon sa wangit ng Diyos. Amen? Man was created in the image of God. Nilikha sa wangit ng Diyos, matuwid. Pero nung nahaluan, wala lang iniisip kundi pawang masama lamang. Sa S. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. 7. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilikha sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilikha. Nilalang sila. Pinagsisihan ng Diyos because men became corrupt. Naging masama sila lahat. Araw-araw wala silang kabutihan. Yun pang dahilan bakit dinilobyo. Isa lang. Ang nakaligtas lamang ay isang pamilya. Sa verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Natapos si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga anak, sa mga mata ng Panginoon. 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahonan niya, si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Napakadami ng tao nung panayan, ilang milyon o bilyon.
Ang naligtas ay 8 lang. Ang sabi nga sa English, and Noah was a just man and perfect in his generations. Perfect. Perfect sa English. Pero kung titingnan mo sa original, sa Hebrew na lingwahe, ibig sabihin ng perfect, hindi nadungisan, hindi nahaluan. Hindi nahaluan. Kasi lahat ng tao ng panahon, nahaluan ng dugo ng mga anghel na masasama. Yung angkan lamang ni Noe, yung hindi nahaluan, kaya yun lamang ang naligtas. Sa panahon natin, ngayon din, pareho din, hindi na babago. Yun lamang hindi nahaluan ng masama. Yun lang ang ililigtas. Palakpakan natin, malapay lang. Kaya Matthew chapter 24, 37, 39, minamahal, nandito na talaga tayo. Kahit nasabihin ng iba, wala naman nangyayari, ganon pa rin ang mundo. Yan lamang ay mga scoffers, sabi naman sulatan, mga mapanuya lang mga taong ganyan. Pero sa mga pinili katulad ninyo, we are preparing every day. Naghanda tayo palagi sapagkat banal na kasulatan matutupad at matutupad. Matthew 24, 37, 39. Mateo 24, 37, 39. At kung paano ang araw ni Noe, gayon din naman pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Practice, Brother Herman, ha? Practice magbasa, ha? Ang sabi dyan, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya mo? Ang pagbalik ng mga Pinoon, katulad ng panahon ni Noe. Hinamahan, nadungisan ang mga tao. Amen? The flood came because the people were imagine evil all the days of their lives. Sabi na binasa kanina. Wala silang ginawa kundi mag-isip na masama araw-araw. Bakit? Yung original na creation ng Diyos, nahaluan. Naging hybrid yung tao. Kaya lahat sila nilipol. Ganun din sa panahon natin ngayon, hahaluan din. Kung paano ang panahon ng Noe, gayon din naman ang pagparito ng tao. Kung paano hinaluan ng mga fallen angels, yung dugo ng tao, ganun din ngayon. Yung nga lang gagamitin ngayon ay true technology. Inamahal, ang author ng lahat ng technology, ang diablo. Dadayain tayo lahat. True technology. Ang mga tao, ang pagbalik na malapit sa araw, panahon natin, pareho ng panahon ni Noe, ang tao naging masama. Kasi nga, yung original na creation Diyos, hinaluan. Pero mo, sinipingan ng mga anghel, ang tao. Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Malapakan natin, malapakan noon, amen? Kaya wala sang itinira. Lahat ng nadumihan, haluan, lahat yan nilipol. Yung malinis lamang, yung dugo, yung sina Noe, sila lamang hindi naluan ng dugo ng mga anghel. Isang pamilya lang. Sila lang yung naligtas. 38, ang sabi niya. Sapagkat gaya ng mga araw bago pag nagkagunaw, sila ay nagsisikay, nagsisiinom. Di na may mga tao? Karnal na lahat. Nung sila ay naluan ng dugo ng mga anghel na masama, naging karnal sila, naging masama. Puro kasama ka lang ginawa. Yan o. Wala na silang ginawa kundi magsikain, magsiinom, pinag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Kaya mo?
Yan ang kanilang ginagawa. Magsika. Puro na lang pagpapakasaya ang kanilang ginawa. Wala silang time sa pagsamba sa Diyos. Bakit? Nasira yung kanilang DNA. In DNA natin, that is the blueprint that we are the creation of God. Amen? If we are the creation of God, we have holiness and righteousness. Nawala yan na mahal sa tao. Kaya, ang ginagawa nila, nagsikain, nagsiinom, nag-asawa, hanggang sa, hindi naman bawal mag-asawa sa panahon natin. Hindi naman masama kumain, minom. Pero sa panahon nila, yun lang ang kanilang ginagawa. Wala silang time hanapin ang mukha ng Diyos. Pinagpala tayo. God has given us a chance to seek the Lord and to worship the Lord. Amen? 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila yung tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tinangay sila lahat, hindi nila nalalaman because they are so busy with carnality. Wala silang time sa Diyos. Puro sa laman lamang kanilang ginagawa. Ganon din sa pagbalik sa ating panahon. Ang mga tao na nadungisan, na hindi nagsisi, puro lamang makalaman ang iniisip araw-araw. Pero sa mga pinili ng Diyos, katulad ninyo natin, nandito tayo, nagsusumamo, sumasamba. Lumalayo tayo sa masama dahil ang ating hinihintay, yung buhay na may katuwiran, kabanalan doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, alam po ninyo, lahat ng mga ginagawa ng Diablo para pasinungalingan ang gawa ng Diyos. Lahat po yan. Yung mga NASA na yan, NASA, sa yung agency sa Amerika ng hawak ng mga antikristo, lahat puro pagsisinungaling ang ginagawa nila. As a child of God, our duty is to expose the lies of the enemy. Kailangan natin i-expose ang gawa ng Diablo. Akala natin walang relevance. May relevance yan. Gusto ng mga Pilipino, ilaw tayo. Sabihin natin yung sinungaling na gawa ng Diablo. Pero mo yung mga scientists na mga antikristo, ito na, mga NASA, North Space, ano ba yung NASA na yan? National Aeronautics Space Administration. Hawak na mga antikristo yan. Biro mo, pinapalabas nila. Sa science, sinuro na sa atin nung tayo nag-aaral pa, elementary pa lang. Nang mundo raw umiikot, ang bilis, napakabilis. The earth is revolving ilang thousands of miles per minute. That is a big lie. Pero sa Biblia, ang umiikot hindi ang mundo. Ang umiikot ay ang araw. Malapahan natin, malapahan. Pero mo, kailangan natin sabihin yan kasi nga, gusto ng Malapinoon, kasi ang gusto ng Diablo, mag-impress sa mga tao, gawa sa lahat-lahat, ang dami niyang ginagawa, magpapasikat sa tao, para yung mga tao ma-impress, para lahat ang sabihin nila, paniniwalaan, isasantabi na ang Diyos. Ganyan po yan. There is a relevance of salvation. Okay, bago ituloy yan. Joshua, the book of Joshua, chapter 10, verse 12. Pagpapawalang bisa sa pagtinuro sa atin nung araw pa, na ang mundo raw, ang earth umiikot, at nung araw daw nakapermanente. Baliktad sa Biblia. Sa Biblia, ang araw umiikot, ang mundo, ang earth ay stationary. Okay, read. Josue, Kabanatang 10, talatang 12. Na magkagayoy nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreyo sa harap ng mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa paningin ng Israel, Araw, tumigil ka, Gabaon, at ikaw buwan sa libis ng Ahalon. Malapaka natin, malapahin na. Amen? Kung basa natin ang istorya,
nakipaglaban si Joshua with the Israelites, laban sa mga Amorea. Palubog na yung araw, hindi pa nalilipol ng kaaway. Kailangan hindi sila makatapas, kailangan hindi dumating yung dilim para matalo nilang kaaway. Kailangan bago magdilim, maubos nilang kailang kaaway na Amorea. Ipalubog ng araw. Tatakas yun kasi madilim na. Kaya nung sinabi ni Joshua, araw, tumigil ka. Buwan, tumigil ka. Hindi umikot yung buwan at saka araw. Kaya yung araw na yun, basahin mo Biblia, humaba yung araw. Yun ang pinakamahaba ang araw. Bakit? Tumigil dahil sa panalangin ni Joshua. Malakpakan natin, malapit. Kung ang earth ang umiikot, saan sinagi niya? Earth, tumigil ka. Hindi, araw pinatigil. Ang mga turo ng mga Antikristo, ang araw daw, ang earth daw umiikot, ang araw nakaiste. Pagsisinungaling, para baliktarin ang totoo. Kaya, as anak ng Diyos, dapat alam mo, it is your duty to tell the truth. Palakpakan natin, malapayanon. Amen? Malaking kaugnayan yan. Because God, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Hindi pwede tayo maniniwala na lamang ng kasinungalingan. Kailangan sabihin natin ang totoo. Napakadami ng sinasabi. Lahat pagsisinungaling. Puro baliktad. Pero nandito lahat ang katotohanan. Kaya nga, kung maniniwala kayo sa maraming vlogger dyan nagkalat sa mundo, naku, hindi mo alam yung maraming vlogger dyan? Mga bayaran ng mga Antikristo yan. They are paid by the Antichrist to tell lies. Pero tayo, ang ating katotohanan, sinuro mo na pastor. Gusto mo malaman katotohanan, pakinggan mo pangalan ng pastor. At you pray, at ang Holy Spirit magsasabi sa iyo ng buong katotohanan. Hindi mga vlogger na kung sino-sino lang. Do not believe them right away. Since the scripture, pray and fast. At sigurado yan, sasabihin sa iyo ng mahalapin ng katotohanan. Sabi ng Biblia, and then, when the Spirit of truth is come upon you, He will lead you into all truths. Kung ang Espiritu ng katotohanan, Holy Spirit, ay sumasayo, i-guide ka patungo sa lahat ng katotohanan. Because the devil is out there to tell lies. He is the father of lies. Pag naniwala ka sa tingin ng Diyos, you are worshiping Satan. Ganun po yan sa Biblia. Kaya anak ng Diyos, pag alam ang katotohanan, my God, we respect everybody. Niganagalang natin ang dapat itigalang. Pero pag katotohanan na, kailangan natin sabihin ang katotohanan. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba linaw dyan? Sinabi ni Joshua, araw, tumigil ka. Buwan, tumigil ka. Ibig sabihin, yung araw ang gumagalaw, hindi yung earth. Di ba? Patitigilin ba yung hindi gumagalaw? Ang pinatapatigil, yung gumagalaw. So, the sun revolves around the earth, and the moon revolves. Not the earth is revolving around the sun. That is a big lie of the Illuminatis and Antichrist. Ako, yun yung paniniwala ko noong araw. Elementary. Akala ko totoo. Salamat sa Diyos. Naging Kristiyano ako. Namulat tayo sa buong katotohanan. May relevance yan. Okay. Revelation chapter 13, verse 4. Can you read? Then John chapter 8, verse 44. Unahin muna natin yung John 8:44, then Revelation chapter 13, verse 4. Dito po sa Apokalipsis 13, ang talata po ay 4. At sila'y nagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop, at nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop, at sinong makakabaka sa kanya. Amen. John 8:44. Oh, iba naman, iba. Dito po sa Juan, ang talata 8:44. Ganito po pagkasabi. Kayo sa inyong mga amang diablo at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin sa isang mamatay tao buhat pa ng una at hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya,
ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng ganang sa kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ang ama nito. Amen. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais sa inyong ama ay ibig ninyong gawin. Kakatakot yan. Kung nakikiayon tayo sa hindi totoo, nako. Sabi, ang paningin ng Diyos ay ibang ama mo, hindi ako. Because you are believing the lies of the Satan. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais sa inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat ng una. At hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Walang katotohanan. Lahat ng magawa ng mga Illuminati, lahat yan. Pati yung pagpapalipad ng mga rakit-rakit dyan, hindi totoo yan. Walang makakalampas. Ang earth ay nakakover. Walang makakalampas. Palapakan natin, malapay na. Amen? That's all big lies. Saan bumabagsak yung mga rocket pinapalipad? Doon sa Bermuda Triangle. Pakita ko yung picture sa sunod. I have all the documents. May relevance yan sa kaligtasan natin. Kung mananatili tayo maniniwala, ay sinong sinusunod natin? Dito tayo sa totoo, sa salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Doon pinamabagsak. Nakita mo yung rocket? Wala man rocket na diretso ang lipad doon. Puro pa ganun. Kasi pa ganun yan, pabagsak din. Walang makakalabas sa earth. Nakakover ang earth. Mabubuksan lamang yan when our Lord Jesus Christ comes in the clouds in the second coming. Mababasa natin sa verse. I-roll yan. Yung cover yan will be rolled out. Then the Lord will come. O, tingnan mo. Walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Lahat ng gawa ng Diyos sa totoo, babalik na rin ang Diablo. Anak ng Diyos, wake up! Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Maniwala ka sa Ebanghelyo. Maniwala ka sa totoo, salita ng Diyos. Hindi kung sino-sino na mga nagsisinungaling ang ginagamit ng kaaway para iupos ang katotohanan ng Diyos. All the works of this Antichrist Illuminatis are to oppose the truth of the creation of God. May kaugnayan po yan sa paglilingkod natin. Hindi pwede tayo magpadala sa kanila pagsinungaling. Magagalit ang Diyos sa atin. Amen ba? Inabahal? Revelation 3:10, ano sabi dyan? Kanina? 13:4, di ba? And they worship the dragon which gave power unto the beast. And they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. At sila ay nagsisamba sa dragon. Sino dragon? That is Satan. Sapagkat binigay niya ang kanyang kabamalaan sa hayop, the beast. Hayop. Puro pagsisinungaling, dadayain ang mga tao hanggang sa uli. Creation ng Diyos, gagawin, hindi, babalik ka rin. Para labanan ang Diyos, yun talagang to oppose God. So that He Himself, He thinks that He Himself, He is God. Pero, ang ating duty, to expose the lies of the enemy. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan o, at sila nagsisamba sa dragon, sapagkat binigay niya ang kanyang kamalaan sa hayop. At nagsisamba sa hayop. Nagsisamba. Ano ibig sabihin nagsisamba? Who you follow is who you worship. Sa Biblia, sino sinusunod mo, yan ang sinasamba mo. If we are believing, we are following the lies, then we are worshiping Satan. So it's a high time for us to awake. Let us be open-minded tayo. Dahil ang salita ng Diyos, nandito lahat ang katotohanan. Malapakan natin, malapayan na. Amen. Kaya natin pasinungalingan lahat. Yung mga vlogger na galing mag-vlog dyan, puro pagsisinungaling, mga bayaran.
Kaya natin expose, kaya natin pasinungan. Anytime, any day. Through the Word of God. Verse to verse. Hindi kayabangan yan. Yun lamang ay pagtatanggol sa salita ng Diyos, sa salita ng katotohanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Wala naman tayo. Sino ba tayo? Wala naman tayo mga mamalaki. Ang atin lamang pinamalaki na tayo'y pinili ng Diyos. At ang duty natin, sabihin ang katotohanan. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin nabubulagan. At sila yung nagsisamba sa dragon sapagkat binigay niya ang kayang kabalan sa hayop. At nagsisamba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop? Tila mo, who is like unto the beast system, the Antichrist. Hinangaan ng mga tao sa mundo. Kaya sila yung nagpapakitang gilas para pag nagsalita sila ng sinungaling, maniniwala ang mga tao. Yun ang purpose dyan. Sunod-sunuran ng mga tao. All the people of the world that were not written, their names were not written in the book of life, will worship the beast, will follow. Sino ang pinaniwalaan mo? Yun ang sinasamba mo. Malinaw sa masulatan. Kaya, our duty is to expose the lies. Dahil ang gusto natin sambahin, walang iba. Jesus Christ, the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by Him, but by our Lord Jesus Christ. Sino ang kagaya ng hayop? At sino makakabaka sa kanya? Mayroon matatalo sa hayop. That is a lie. Wala raw makakatalo. Sa pagsisinungaling, wala makatalo. Pero talo ka dito sa katotohanan. Palakpakan natin, malapin. So, doon sa panahon ni Noe, minamahal. Kaya nilipol ang mga tao because the blood that flows in every humankind at that time were corrupted. Corrupted na, hindi na puro. Hindi na ayon sa plano ng Diyos. Kaya wala ang tinira ang Diyos. Kailangan baguhin niya. The same is true in our time today. Lahat gagawin ng tao to destroy the DNA, the blueprint of God in our DNA, that we are created in the image of God. Sisirain yan. Nangyayari ba ngayon? Marami din niniwala, pero it's already happening today. Yung in-inject sa inyo, sa webcast viewers, in-inject sa inyo, meron dyan mRNA. Basahin mo, pag-aralan mo yan. What is the mRNA? That is one of the elements of the injections that has implemented all over the world. And billions of people receive the injections. May kasama dyan, mRNA. Ano ang function ng mRNA? To destroy the DNA of human. Hindi nangyayari. Nangyayari lang yung sinabi ng Biblia. Panahon ni Noe, sinira yung DNA ng tao. Nagsiping yung mga anghel sa tao. Ngayon din naman, hindi nasiping. Injeksyonan yung mga tao, sisirain yung DNA through the mRNA that has been one of the elements of the vaccines. Nakakatuwa yung patuto kanina, nakapatiran. Kahit anong nangyari, hindi siya nagpabaksin. Lalo sa pinagpala ng ating malapit. Pero sa mga nagpabaksin ng kapatiran, huwag nyo na ulitin. Pinatawad na kayo. Palakpakan natin malapit. Yan ang sabi ng Biblia. Lahat ng mga tao, pag nagsisisi, pinapatawad ng Diyos. Lalo na kung anak ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Kung nalagyan ka yan, huwag mo lang ulitin. That is the mark of the Antichrist. We can prove it by science and by the Word of God. Anytime, any day. Kaya natin patunayan. Kahit saan, kahit nakatelevise, kahit saan, we can prove it. Para makita ng Diyos, totoong ilaw, totoong katotohanan, totoong kaligtasan, totoo ang buhay na wala hanggan. Kaya mga prophet ng araw, mga totoong lingkod ng Diyos na araw, they are being slaughtered, pinapatay sila of telling the truth. Dito, kahit anong mangyari sa atin, we are ready. Bakit? Alang-alang sa totoong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Di ba?
Sisirain yung DNA through the injections that had happened. Hanggang ngayon, marami pa silang pinaplano to inject everyone. Joshua Badala, during pandemic, bisita natin dito, taga-ibang church sa Quezon City. Minsan, imbitahan natin dito para mag-testify. Nakakalimutan ko lang, Joshua Badala, mamamatay na pagdating dito. Sabi niya, Kuya, hilong-hilo na ako, di ko na kaya. Bakit? Nagpaturok ako. Bakit? Kailangan sa trabaho. Sige, magsisikaw, ulitin. Nilihans namin. Ngayon, magaling na magaling. Ora mismo, pinagaling. Ay, ibig sabihin, yung mga naturukan, patatawarin. Huwag mo lang ulitin. Hallelujah! Praise God! That is the big lie of the enemy. DNA sa lumang tipan ni Noah, ngayon din, DNA ang tatargetin ng diablo. Do not be deceived. Kung nilagyan ka niyan, huwag mo lang ulitin, patatawarin ka ng ating malapay na. Hallelujah! Praise God! Nakasulat sa Biblia, ang Diyos lagi nagpapatawan. Pero pag alam mo na, tinutuloy-tuloy mo pa rin, ibang usapan na yan. Amen ba? Mahal? Wala tayong, it is our mandate, it is our duty to tell the truth. Ilang beses na ako, Lord, ayaw ko magsabi, marami magagalit sa akin. Ilang beses na lalo ko nagkakasakit. Ilang beses ako pinapalo. Ay, sino ang pipiliin ko? Diyos o? Di Diyos na. Dahil siya may-ari ng langit at lupa. Palapayan natin. Hallelujah! Yan ha? Ang trabaho ng diablo is to impress people all over the world, to deceive them, para lahat ang sasabihin niya, paniniwalaan ng mga tao. He will oppose God in every aspect of life. Brainwash tayo, maliit pa tayo. Pero ngayon na, now is the time to awake out of sleep. Panahon na para magising tayo. Bakit? Jesus Christ ang ating buong katotohanan. Wala lang ibang katotohanan ang ating at ang salita ng Diyos. Kahit sinong vlogger pa yan, I don't believe him. I believe the Word of God. Malapakan natin, malapayan. May mga vlogger pa nga yan. May mga vlogger yan. May nag-send sa akin last week lang isang vlog. Sabi, Kuya, sabi ng isang vlogger, tithing is a sin. Ang pagtatize daw, kasalanan. Sinend sa akin. Ay, sa YouTube. Kasalanan lo yung pagtatize. Tingnan mo. Evangelist daw, mga nagtuturo ng salita ng Diyos, tapos sasabihin mo, ang pagtatize ay kasalanan, that is a big lie. That is a lie. Read the Word of God from cover to cover, and you will understand the truth of the Word of God. Ayan ang mga ngaral na head knowledge lang ang alam. Walang fasting and prayer. Hindi na sakripisyo. Pag may Holy Spirit ka, the Holy Spirit will guide you into all truths. Do not believe. Huwag ka basta-basta tiniwala sa mga nagbablog dyan. Kung ano-ano pinagsasabi. Ito yung nagbablog na yan, mga evangelist pa yan, ang tithes daw ay kasalanan. Tingnan mo ang turo nila. Tatlo raw ang persona ng Diyos. Doon pa lang maniniwala ka. Ang Diyos sa Biblia, isa lang ang Diyos, wala nang iba. Hallelujah! Praise God! Sabi maniniwala ka? Sabi nila, tithing is a sin. Ang pagtatize ay kasalanan. Maniniwala ka? Diyos yan, hindi lang alam kung sino ang Diyos. Hindi maniwala ka sa kanila. O sino ba ang Diyos sa Biblia? O basa. Isaiah 43 verse 10, 11. John chapter 8 verse 34, 24. Malaman natin sino ang Diyos. Hindi nila alam yan. Asa nila? Iba yung Ama, iba yung Anak, iba si Espiritu Santo. Oh. Pag sinamba mo ang Ama, sabi ng anak, ba't di mo ko sinasamba? Diyos din kaya ako. Sabi ng, dito ako sa Holy Spirit. Sabi ng, oy, Ama ako, dito ka sa akin sa Mama. Ang gulo mo! Sa Biblia, there's only but one God. Hallelujah! Sino yan? Ngayon na, para malaman mo, sino yung Diyos na yan? The book of Isaiah chapter 43, verse 10 and 11. Then John chapter 8, verse 24. Malalaman mo sino yan? Sino ang Diyos? Isaiah 43, talatang 10. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin
at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ano ba? Sabi ng God the Father, kayo ang aking mga, nagsalita yan yung Ama. Kayo ang aking saksi, sabi ng Panginoon, at ang aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsasampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan sa una sa akin o magkaroon man lang pagkatapos ko. Sabi niya, walang Diyos na una sa akin. Pagkatapos ko, walang ibang Diyos. Ako lang ang Diyos, sabi ng Ama. Amen? 11. Ano sabi dyan? Ako, sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. Beside me, there is no Savior. I am the Lord. I am God the Father. Maliban sa akin, walang ibang tagapagligtas. Ilan ba ang tagapagligtas sa Biblia? There's only one Savior in the Bible. Palakpakan natin malapit. Isa lang ang Savior. Sabi ng Ama, ako lang ang Savior. Maliban sa akin, wala nang ibang Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ, John 8:24. Ano sabi? Sabi natin malapilon. Tagalog, medyo bantay-bantay natin. Minsan may mali-mali dyan. 1 Kapitulo po 8, ang talata po'y 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga matay kayo sa inyong mga kasalanan. May problema yung Tagalog ang pag-translate. Alam mo, nag-translate itong Tagalog? Mga Trinitarian. Kaya mali ang translation. Sa English, original, basahin natin. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Sabi naman ng pilon, if you believe not that I am He, sabi ng God the Father, I am He, I am the only Savior. Sabi ni Jesus Christ, I am He, you shall die in your sins. If you believe that I am He, ibig sabihin, that I am God the Father. Hallelujah! Praise the Lord! Hundreds of verses. Abutin tayo alas 12. Lalabas. Ang daming talata sa Biblia, from cover to cover. Hindi kayabangan, pagsasabi ng katotohanan, na walang ibang Diyos si Jesus Christ. He is God, Father in creation, Son in redemption, and Holy Ghost in regeneration. Ang sabi, hirit pa yung mga nagtuturo ng tatlong persona ng Diyos, hirit pa. O nang sabi sa Genesis 1:26, sabi doon, and God, sabi ng mga Pinoon, let us make man in our own image. Gawin natin, nakawangis natin ang tao. O sabi ko na sa'yo tatlo yung Diyos Diba? Creation, nilikha yung bundok, tubig, dagat, isda, lahat. Panghuling likha, tao. Sabi ng Ama, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Genesis 1:26. Diretso na natin, diretso na. Sabi ng mga Trinity, sabi ko na sa'yo, sabi, gawin natin tatlo sila, natin daw Okay, doon muna. At sinabi ng Diyos, alalangin natin ang tao sa ating larawan. Lalangin daw natin. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa papawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Ama, likhain natin ang tao ayon sa ways natin. Sabi ng mga Trinity, sabi ko na sa'yo, ang kausap niya yung anak saka Espiritu Santo. Basa, 27, doon pa lang may sagot na. Doon pa lang. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Palapakan natin. Doon pa lang sinagot na agad. And God created man in His own image. His! Yung His, marami ba yung His? Isa lang yan? Palapakan natin, malapakan. And God created man in His own image. Dapat kung tatlo sila, dapat, and God created man in their own image. Dapat there. Kaso His Ibig sabihin, siya lang mag-isa ang lumikha. Palapakan natin, malapakan. Sino ang kasama niya lumikha? Sino? Sunod, basahin natin. Bakit sinabi? Likhain natin. Sa sunod, pagtitipon, basahin natin sino ang kasama niya. Mga anghel kasama niya. Babasahin natin ang talata sa sunod na pagtitipon natin. Mga anghel ang kasama niya habang nililikha niya ang sanlibutan.
Alala ko lang doon kami sa Pangasinan noong araw. Bata pa kami. Ito naman si Brother Erning Perez. Brother Erning, nanonood ka ba? Taga Pangasinan. Yung kanyang pinsan, si Brother, that was before 1990, 1989, siguro 88. Doon kami sa Pangasinan. Yung chapel natin doon, Kawayan, walang ilaw. Ang liit-liit ng chapel, Kawayan. Doon kami natutulog sa upuan. Umaga pa lang, may sinismisigaw na doon, hinahamon kami. May dalang itak. Galit na galit sa atin. Wala naman tayo ginagawa, kundi mga ngaral. Kasi nga na-expose yung kanilang masamang ginagawa. Magagalit ang diablo. Pero tayo, hindi na natatakot. Tuloy lang ang ating pangangaral. Palapalan. Nagkikising kami, may sumigaw. Hindi namin may gitihan, panggalatok eh. Sabi ko doon kay Brother Cesar Perez, yung pamangkin ni, pinsan ni Brother Ernie, ano ibig sabihin? Panggalatok kasi ang salita. Ano yung sumisigaw niya? Sabi niya, babarilin ko kayo lahat dyan. Yung ganun ba yun? Sabi ko, tagal naman, barilin na na. Ano sa salita? Bumaril ka na. Isang araw, yung sigaw ng sigaw, babarilin kami. Isang araw, tinagtad ang bala. Mula dito, puro bala. Siya ang binaril. Totoo ang Biblia. Ano sinabi mo? Yun ang mayayari sa'yo. Ito si Brother Cesar, sumama pa sa akin sa pastoral house. That was, siguro, mga 25 years ago. Sumama pa sa akin sa pastoral house, gusto mag-worker. Ingat tayo. Pag nalilingkod tayo, walang tigil ang paglilingkod. Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Kahit may katitisuran, huwag kang tumigil. Kahit pipigilan ng tao, huwag kang tumigil. Sabi mga pastor, kahit may kanyon dyan, walang makapigil sa akin sa pangangaral ng katotohanan. Yan ang tinuro sa atin mga pastor. Yun din lang ginagawa natin. Hindi basta tayo takot-takutin ng kung sino-sino lang. Naku. Kung gusto mo mumaril ka na lang, huwag ka na magsalita. Tingnan natin, kung di bumalik sa yung bala. Palapangan natin. Hallelujah, praise the Lord. Brother Cesar Perez, matagal na kayo umalis, sumama sa pastoral, din bandang huli, siyempre, pagsubok sa pastoral sa araw, umuwi. Hindi na kayanan yung umaga pa lang, walang kain, umaga pa lang, puro hangin kinakain mo eh. Puri ka ng puri. Hanggang hapon, wala pa rin. Hindi na kayanan, umuwi. Naghiwalay na kami. Ako gusto mag-work kaya sumama ka sa akin. Brother Fred, kaedad ko lang. Brother Fred, hirap pala ng buhay nyo dito. Pagising pa lang, wala naman almusal. Tanghalian, wala din. Hapunan, wala din. 2 araw lang sa umuwi. Mayroon din nag-apply sa pastoral, nagpaalam. Pastor, gusto ko mag-worker. Ganun ba? Sige. I-assign doon sa hugasan ng plato. Taga Paco, Manila. Isang choir member noong araw. Gusto mag-worker. Sige, assign nyo doon. Paki-assign doon sa hugasan ng plato. Pagdating na pilating, in-assign agad. Subukan kung totoo yung kailang pag gusto mag-worker. Pagtingin niya, mataas pa kaysa may yung hugasan eh. Tapos wala pang tubig, may igib ka pa ng tubig, panghugas. Pag na-assign ka sa hugasan ng araw, pati tubig sa'yo. Magsasalo ka doon sa malayo, sa balon. Dahil walang tubig sa pastoral house. Kinabukasan, nagpaalam agad. Akala ko ba ka? Hindi, uwi na ako. Maghapon, magdamag, pinahugas. Sumuko agad. Sabi ko sa iyo, pag hindi ka pinili, talagang hindi ka tatagal. Pero tayo pinili! Kaya hanggang sa pagbabalik mo na Pinoon, sama-sama tayo maglilingkod sa ating malapay. After 20 years, nakita kami ni Brother Erning Perez. Kumusta si pinsan mo, si Cesar? Nako, Brother Fred, bumalik sa lahat ng bisyo. Pinili ka ng sugal, lahat na lang mga bisyo. Lumala pa, totoo ang Biblia. Yung mga diablo na lumayas na kilala mo na Pinoon, pag hindi ka nagpatuloy, babalik yan, magsasama pa ng mas masasamang espiritu. So the outcome of that person will become worse. Maging malala ka pa. Grabe na. Dati ang
Dati pag hindi pa siya nakikilala sa Mapilong, pag naglasing yun, 2 oras lang sa barkada. Ngayon, hanggang umaga, nasa barkada, naglalasing. Sabi ko, grabe naman. Hindi, wala, lapin na ba? Matagal na kami nakita. Nakasay na ako sa malayo. Huli namin pagkita, kumusta? Di mo ba alam? Si Bar Cesar, patay na. Ano nangyari? Galing sa sugalan at lasingan, mabilis ang takbo ng motor, bumangga, patay. So, sorry. I'm very sorry. Nalungkot ako. Umiyak ako. Kasi dating mainit. Pero sabi na ng Biblia, sabi ni Pablo, ako man natatakot. Niisip ko, walang sino magsasabi ako'y nakatayo. Let him that stands take heed lest you fall. Walang matibay. Ang matibay lamang yung nandito, tuloy-tuloy na pagpupuri sa ating malapay. Tinama? Ang dami lang ganyan. Mahal. Pero ilang taon bago sa kinuha? More than 10 years bago sa pinala. Kaya yung gumagawa ng kasalanan, hindi mo ako pinapalo. Naku, yun ang nakakatakot eh. Yung hindi ka pinapalo, yun ang nakakatakot. Kasi bigla lang yan. Hindi mo ako pinapalo. Naku, mabuti pa yung pinapalo ka agad, mas mabuti pa yun. Pero hindi ka pinapalo, mas nakakatakot yun. Palakpakan natin, malapay lang. So, di pa titigil lang nagtuturo ng 3 persona. Si Esteban daw, sa Acts chapter 7, si Esteban, nakita si Jesus Christ, nasa kanan daw ng Diyos. Sabi ko na sa'yo, 3 ang Diyos eh. Kung may time tayo, basahin natin. Sa sunod siguro, the book of Acts chapter 7, Stephen, before he dies, saw Jesus Christ at the right hand of God. Sabi ng Trinity, sabi ko na sa'yo, 3 ang Diyos eh. Si Esteban nasa kanan, sino nasa kaliwa? Basahin mo, mayroon ba nasa kaliwa? Nakatayo? Wala naman! Hallelujah! Pisa lang! Kung may kanan, dapat yung nakaliwa. Yun na lang. Huli. Acts chapter 7, verse 56. Sabi ng tutulo na 3 persona ng Diyos, sabi ko na sa'yo, 3 ang Diyos. Tignan mo si Esteban, nasa kanan ng Diyos. Nasa kanan daw. Sige, basa. Mga Gawa 7:56. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ayan. At nagsabi, si Stephen ito, si Esteban, martyr ito, pinatay dahil sa pangangaral ng katotohanan. Pinatay ng mga Hudyo dahil nangangaral ng gospel ng katotohanan. Nung siya'y binato na, nung siya'y mamamatay na, nakita siya yung vision. Ang sabi niya, at nagsabi na rito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao nakatindig sa kanan ng Diyos. Palakpakan natin. Pag anak ng tao, walang iba, ang mahal na Pinisus yan. One of his titles of Son of Man, Son of God. Yan ang title ng mga Pinoon. Lamb of God, Son of Man, Son of God. Maraming title mga Pinoon. Lion of the tribe of Judah. The Word. Marami siyang title. Isa sa title niya ay Anak ng Tao. Bakit siya tinawag Anak ng Tao? Dahil siya pinanganak ng isang tao. Ni Maria. Palapakan natin, palapakan na. Amen? Nakita ni Esteban bago sa mamatay, si Jesus Christ nakatayo sa kanan ng Diyos. Sabi, sabi ko na sa iyo, yung ama nasa gitna, yung anak nasa kanan, o sa kaliwa. May nakita ba sa kaliwa? Wala naman. Sana kung may sa kaliwa, kung basahin mo Biblia, ang kanan hindi literal. Sa sunod, basahin natin what right hand means in the Bible. Sa sunod, sama-samahin natin. Malalaman natin what is the right hand of God. Malapakan natin, malapakan. Okay, nakatayo sa kanan ng Diyos. Pagdating sa 59. Ako na lang. At kanilang pinagbatuhan si Esteban. Patay si Esteban, binabato. Na tumawag sa Panginoon at sasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Palakpakan naman na Panginoon.
Doon pa lang, sagot natin. Tapos na, istorya. Nung si Stephen mamamatay, sabi niya, mahal na Panginoon, tanggapin mo ako sa langit. Tanggapin mo ang Espiritu. Ibig sabihin, tanggapin mo kasi yung kariyan. Ang tinawag niya, kung may Diyos na iba doon, dapat yun ang tinawag niya. O Ama ko. Hindi, ang tinawag, Jesus Christ. Bakit? Yeah, Jesus Christ is God, the Father. Linaw-linaw eh. Pero marami pang paliwanag yan. Right hand sa Biblia means the power of God. Right hand means power. Jesus Christ has all the power of God. Ayun sa Biblia. He's standing in the right hand, meaning Jesus Christ has all the authority and the power of God Almighty. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Babasahin natin yan sa sunod. Kaya minamahal, napakalinaw sa banal na kasulatan. Hindi ko na sana babasahin, kaso binigay. Yung right hand means power. Matthew 26:64, meron pa yung kasama sa Old Testament. Sa sunod na lang. Pag sinabing nakatayo sa rakanan, ibig sabihin, nakatayo ka sa buong kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang meaning. Matthew 26:64. Mateo 26:64. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaan. At kanilang Matthew 26:64. And Jesus said unto him, thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man sitting on the right hand of power. Ano ba talaga? Standing ba o sitting? Kanina sa Acts, nakatayo. Dito naman sa Matthew, nakaupo sa kanan. Ano ba talaga? Nakaupo ba nakatayo? Sino ang gusto nakatayo? Sino niwala nakatayo malapit sa kanan ng Diyos? Taas kamay, nakatayo. Wala. Nakaupo? Wala rin. Naka-squat? Wala. Sa Biblia, sabi daw sa Acts chapter 7, Jesus Christ is standing at the right hand of God. Sa Matthew 26:64, Jesus Christ is sitting at the right hand of power. Nakatayo ba? Nakaupo? Pareho lang. Ibig sabihin, pag nakatayo, nakaupo, lahat nasa Kanya. He has all the power of God. Yun ang meaning. Kahit anong gawin ang posisyon, He is God. Hallelujah! Praise the Lord! So right hand means power. Kaya, sabi, nakatayo si Jesus Christ. Sabi ko na sa iyo, tatlo ang Diyos, nakatayo siya eh. Sa kanan. Sa kaliwa, sino nakatayo? Wala naman sila mababasa. Kahit balibilag tayo ng Biblia, wala kang mababasa may nakaupo, nakatayo sa kaliwa. Palapakan natin naman. Wala lang argumento, wala lang debate. Jesus Christ is the true God and eternal life. Wala lang ibang Diyos. Jesus Christ. Kaya binasa natin kina sa ating key verse kanina, the witness, 2 Peter chapter 3. Sa 7, lahat ng mundo matutunaw. Every creation in this earth will be melted away. Lahat matutunaw. Before. Pero bago mangyari yan, dadagitin ang mga banala. So yun ang sinasabi sa Biblia. Kasi nga, lahat ng tao ay nadungisan na lahat. Ang natitira na lamang, sorry to tell sa ating mga kababayan, ang natitira na lamang sa mundo ngayon, destruction. That is one thing left. All the people is already mixed ang DNA. Hindi na puro lahat. Ang mga anak ng Diyos lang yung puro ang DNA. Palapakan natin, malapay Panginoon. Ang mga naturukan, malak ng Diyos, puro ka pa din. Basta pinagsisihan mo na. Palapakan natin, malapay Panginoon. Amen. Ayan, si Brother Joshua, Badala, nagpaturok, mamamatay na, nandito. Nilihans natin, unang dalay mga pastor, nabuhay. Nung gumaling na, hindi na nagpakita. Palapakan natin, Hallelujah. Para yung mga Kristiyano. Parang nung araw, meron na nga ako, sabi ng pastor, mga kapatid, may krusada tayo. Mag-pledge kayo. May nag-pledge doon. Sabi, mga pastor, may pledge ako ng
500,000. O, laki ng pera nung araw, 1983. Laking pera yun. Sige, mga pastor, sige, manalangin kami. Ilang linggo pa lang. Tinawagan na sila ng bangko. Mayroon kang pera dito, 500,000. Sabi naman na, pastor, wala akong inasahan. Bakit may dumating? Sabi naman, pastor, nag-pledge ka kasi para sa krusada. Kinabukasan, bumalik. Mahal na pastor, binabawi ko na po, kalahati lang bibigay ko. Tingnan mo. Binabawi ko na kalahati ng hinayang. Sabi na, pastor, hindi mo makukuha yan. That was 1983. Hanggang ngayon, hindi pa nakuha. Ilang dekada nakalipas, hindi na nakuha. Bigla naglaho. Huwag ka talagang magbabago dahil ang Diyos nakatingin. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Iba, kaya siguro din natutuloy inyong hinintay. Baka, pagdating, baka magbago po kayo. Huwag po kayo magbabago. Kahit ilang milyon pa lang, huwag ka mababago. Basta pinangako mo, tuparin mo. Dahil Diyos ang kausap natin, hindi tao. Amen ba? Ako yung maglilingkod, gagawin ko lahat. Gawin natin. Mahal. Dahil, di bali tayo lugi kaunti dito. Basta, panalo tayo pagdating sa buhay na wala. At wala naman lugi paglilingkod. Pagsubok lang sa una. Maraming trials, pero walang nalulugi. Ang dami nagpatotoo. Pinagpala talaga sila dito sa tunay na gawain na mahalapin. Huwag tayo mag-expect ng puro smooth dito. No. Earth is not heaven. Maraming trials dito. Pero ang dulo, tagumpay at buhay na wala hanggan. So the world that we are seeing now, someday, somehow, will be melted away. Matutunaw daw. Sa 2 Peter chapter 3, verse 7. With a fervent heat, matinding init. Ako yan, matinding init. Nuclear bomb. Nuclear bomb, walang pinipili. Kahit bakal, tunaw yan. Naka-ready lahat ngayon. So the rapture will take place anytime now. Whether you believe it or not, the rapture will take place anytime now. Pinagpala ka, minamahal, dahil nandito ka sa tunay na gawain ng ating. Kung madili, di maganda. Amen ba, minamahal? Huwag natin gayahin yung mga iba sa Biblia, binasan kanina, wala yan. Ano, hanggang ngayon ano naman nangyari? Iba lang, wala pa rin. Hindi alam. Bigla lang. Gusto ng Diyos kasi pinapasisi pa yung palamig-lamig. Yung mga tao binibigyan ng chance kaya hindi agad-agad. Amen ba? So marami tayong tutuloy sa next Sunday. Marami tutuloy tayo. Huwag kayong mabset. Hindi natin alam. Baka bigla lang. Di ba? Bumalik ako na pinatulog. Paano na lang biglang dumating dilubyo. Walang kamalay-malay yung mga tao. Because they don't believe the preaching of Noah. Di ba? Ang tagal-tagal naman sinasabi mo, hindi pa nangyari. Pero ang Diyos, may naka-alat na time para dyan. At yung allotted time na yan, in our time, is already here. Palapakan natin, mahal na Panginoon, amen? Habang tayo mawit, hallelujah, as we sing the song. Baging kailan pa man, habang tayo mawit, magsisisi tayo naman. Minsan na pa natin sambahin ang ating malapit sa napakabait na Diyos na hindi nagtatangin ng tao. Kahit sino, basta ikaw ay lumalapit, hindi kanya tatakwil. Kahit sino, basta nagsisisi tayo, patatawa rin tayo. Ganun lang malapit o nakilala natin. Habang tayo mawit, naman. Sumapit ng dilim sa'yo, Jesus, kami mananalangin. At sa pagsikat ng araw, dahil ikaw ang kaulayan.
siyang pangako na di mo pababayaan. Sa aking puso na laging paghahawakan, maging kailan pa man, saan pa man, kaano at hanggang, kahit ano at kahit nandin, kahit paano ay ikaw pa rin. Kasama ka, walang iba, hindi mag-iisa. Dahil ako ay nasa'yo, ang mahal mong tapat, maging kailanman. Jesus! Hallelujah! Labis akong namamahal sa katapatan mo naghihirap. Bakit pa ba mga naman? Bakit pa ba magugulat? Magsisisi tayo na mahal habang tayo maawit. Hallelujah! Na di mo pababayaan. Sa aking puso na laging panghahawakan, magiging pa man, saan pa man, kaano at hanggang, kahit ano, kahit nandin, kahit Jesus! paano, Hallelujah! ikaw
the Lord! Ang mahal mong Ama, maging kailan mo man, maging kailan mo man, saan mo man, karawan ang kahit anong, kahit alin, kahit anong mangyari, Jesus, ikaw pa rin, kasama ka, walang iba, hindi mag-iisip, dahil ang Sa Jesus! maging kailan mo man, maging kailan mo man, saan mo man, kaliwaan ka, kahit anong, kahit alin, kahit maano man, ikaw pa rin, kasama ka, walang iba, hindi mag-iisa, kahit ano ay para sa'yo, ang mahal mong naman, maging kailan lang. Dahil ako ay para sa'yo, ang mahal mong naman, maging kailan naman. Napakalabi na malakas! Ating malabanan! Hallelujah! Magpuri tayo minsan pa. Malakas na palakpak para sa ating malabanan. Jesus. Karapat-dapat ka, Malapino. Ang lahat mga pagsamba. Kami walang kabuluhan. Basahan lamang kami, Malapino. Ngunit kami yung pinili mo para magmana na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala kayo ng ating malapino na mahal. Huwag ka tumingin sa sitwasyon ng buhay natin. Huwag ka tumingin sa kapaligiran. Tumingin ka sa malapin ni Jesus. Pinagpala ka, tagapagmana kayo ng buhay na wala hanggan. Baliwala mga pagsubok dito, mga kahirapan, baliwala ikumpara sa gloria na naghihintay sa piling ng ating malapay na. Sa mga baguhan, iniibig kayo natin, Malapino. Tanggapin niyo ang ating Malapin Jesus bilang iyong salitang pagligtas. Gusto mo pumunta sa langit, maligtas ka sa mga virus. Marami nagbabanta ng mga virus ngayon. Nakasulat sa Biblia, yan talaga yung mangyayari para wasakin ang mga buhay ng tao. To destroy the DNA of man, to destroy their lives in hell. Pero dito pinagpala ka. Tagapagmana ka na ng buhay na wala hanggan. Gusto maligtas sa mga virus, gusto maligtas sa apoy ng impyerno, makasama mo ang malapin ni Jesus sa walang katapusan. Ang gagawin mo, believe the gospel. Maniwala po kayo sa Ebanghelyo. Ito lang ang pag-asa. Ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng sumasampalataya. Wala nang iba pag-asa parang tao makarating sa buhay, sa pili ng Diyos. Walang iba ang Ebanghelyo ng ating malapin. Ebanghelyo, mabuting balita ng malapin ng Jesus. Diyos na Espiritu hindi nakikita, nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay.
Kaya ang dugo na banal, umagas doon, yung naglinis sa ating kasalanan. Ang kaya mga latay, mga sugat, may sakit ka, gagaling ka sa pangalan ng ating malapit Jesus. Ang daming gumaling dito. Walang gamot, himala. Bakit? Ang Diyos ay manggagamot. Tunay na manggagamot. Yan muna unang gagawin mo para gagaling po kayo, liligtas kayo. Unang gagawin, maniwala sa Ebanghelyo. Ikalawa, pagsisisi. Ayaw mo na ng buhay na masama. Magsisisi ka ng Lord, patawarin mo kung malapit. Patawarin mo sa lahat ang kasalanan. Yan pa pagsisisi. Ayaw mo na ng kasalanan. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, may tubig tayo dyan. Ilulubog ka sa tubig. Pag-ahon ninyo, magaling ka na, malinis ka na. Dapat pagtanggap ng Banal na Espiritu. Sundon po yung panalangin ito, minamahal galing sa iyong puso. Dakilang Diyos, makapayaran sa lahat. Mahal po ni Jesus. Ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos Ama na hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, alang-alang sa akin. Mahal po ni Jesus, linisin mo po ang aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan po ninyo sa mamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus, ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal po ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Patawarin mo po ako, mahal po ni Jesus, sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y namulat hanggang sa oras na ito. Mahal po ni Jesus, ikaw na aking Panginoon mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen. Amen. Ikilang Diyos sa langit, mahal po noon. Mahal po ni Jesus, sa unang dalangin namin nagalang, mahal Pastor, mga tumanggap sa inyo, sa hapong ito, patawarin niyo po ikaw ng mga kasalanan. Isulat niyo po ng mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano. Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas niyo po sila sa kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na may sakit, ipatong iyong kamay sa ulo ninyo. Ipatong kamay sa ulo. Lahat na may sakit. Isang kamay. Isang kamay naman sa parte ng katawan, anong sakit ninyo? Kung sa likod, sa dibdib, ilagay yung kamay. Sabi ng banasulatan, sa magitan ng kayang mga latay, tayo'y nagsigaling. Sa sugat ng mga Pinoy, siya'y ipinako sa krus, siya'y naghirap. Yung sugat na yan, dahil doon, pinagaling ang ating mga sakit. Opo, mahal na Pinoon. May problema kung walang sakit sa kamay, manalangin tayo. Malulutas pa yung mga problema. So, lang dalangin na ginagalang, mahal na Pastor. Mga may sakit sa hapong ito, mga kapatiran, mga baguhan, sample mga webcast viewers. Pagalingin niyo mahal na Pinoon. Heal them, O Lord, in the name of Jesus. Palayasin ninyo, anong klase sakit yan? Cancer stroke. Demonyo ng cancer stroke. Lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Palayasin nyo. Kahirapan, palayasin nyo na mahal. Demons of cancer, stroke, cancer, diabetes, virus, poverty, in the name of Jesus, I command you, in Jesus' name, cast out, right now, in the name of Jesus, be healed, in Jesus' name, be healed, be bestowed, in Jesus' name, be blessed, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen, hallelujah, praise the Lord. Itas ng kamay, naniniwala na pinagpala, pinagaling. Itas ng kamay, nasa inyo na po yan. Tinanggap nyo na. Sumigay tayo na malakas at beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna po kayo sa mga puan. God bless you so much. At bago po tayo dumako sa ating announcement, mayroon po tayong special offering. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating paglilikom ng ating funds para sa ating lupa. Minamahal, tuloy-tuloy po ang ating paglilikom, kaya wag po kayo magsawa. Sa chapel lang muna, dahil marami pong tumutulo itong chapel natin pag umuulan. Minamahal, amen? Halos lahat po ng mga quarter namin dito, pag umuulan din sa loob.
Pag walang ulan, wala din naman tumutulo. Pag may ulan lang. Kaya special offering tayo para yung mga tumutulo dyan sa paikot natin. Pati dito nga, dito sa Sierra, tumutulo. Kanina nga, walang ulan. Basa kami dito eh. Ilalim, basa. Oh. Walang ulan yon. Lalo na kung may ulan. Kaya minamahal, ang pag-ibig sa gawain ng mga Pinoon, pag-ibig sa Diyos yan. Amen? Give and give until you succeed. Ayan, huwag tayong mapapagod. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Pwede naman ang Pinoon. Hallelujah. Magbigay tayo na may kagalakan. Special offering. Kanina nagbigay na po kayo ng tithes and offering. Pagpalain na mga kapatiran. Halos lahat naman kayo matatapat. Ating mga kapatiran, God bless you so much. Minamahal. Hallelujah. At special offering, minamahal, para po yan sa pangangailangan pa. Dagdag na kailangan sa ating tumutulo na paligid. Minamahal. Pero pag likom na natin ang ating funds, hindi natutulo. Bago na ang ating bahay-sambahan. Naniwala ba kayo? Mayayari yan? Pag hindi pa lang rapture, mayayari yan. Pero pag nag-rapture, mas maganda yun. Puri naman ang Panginoon. Amen? God bless you. Pagpalain kayo. Beloved, Preacher Brother Ray Santos, sa ating special offering, minamahal, mayroon po dyan mga offering kung tumiikot. Huwag po kayo mag-hesitate, magbigay. Dahil yan pang susi ng saganang pagpapala. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher. Hallelujah, praise the Lord. Magpala po namin ang mga Diyos, ang mga banal sa matamis sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, panalangin pagluhod ng aming beloved noble pastor, mga Panginoon. Narito yung mga anak, mga Panginoon, matapat, magkakalaw ng special offering, mga Panginoon. Patuloy mo yung dinadalangin sa iyo, mga Panginoon. Patuloy mo siya ng pagpalain, mga Panginoon. Balik mo maraming beses na pagpapala na buhat sa iyo. Ito ang samot panalangin po namin sa makaparayang pangalan Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Sa inyo pong hindi paghihimaghod na pagsuporta sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lubos ng ating pinakamamahal Panginoon. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating mga announcement po mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain sa lugar na ito.
Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging ating pong live streaming. Tuloy-tuloy po yan mga minamahal sa unang dalangin natin beloved Pastor Waldy Estrada Almeida. At ang ating mga Bible study po sa araw po ng Martes, meron po tayong gawain sa Candaba, Pampanga, mga minamahal. Araw ng Webes, dyan po sa Barangay Kaingin sa Rafael, Bulacan. At meron din po tayo sa tuwing Biyernes, meron po tayong mga jail ministry po, mga minamahal. At ang ating mananagawain din po sa dako ng San Ildefonso, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuloy-tuloy po lahat yan, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. At huwag tayo magliliban, mga minamahal, laging dadalo sa araw po ng pananambahan, mga minamahal. Kung walang mabigat na dahilan, huwag po tayo mag-absent. Malapit na pong bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At kung wala na po tayo nakalimutan at wala na rin na karagdagan sa ating pong mga announcement, tayo po mga minamahal ay tumayo na po at magpasalamat na po tayo sa tagumpay ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved brother Remigio Herrera para sa ating panalangin sa pagtatapos. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa beloved preacher Mark Noel. Tayo sama-sama magpasalamat sa ating pinamahal pa Jesus. Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat, aming pinakamamahal pa Jesus. Sa unat dalangin na aming beloved Pastor Estrada Almeida, maraming salamat mo. Mahal pa sa gitong pagkakataon na ito, muli mo tinipon, pinagsama-sama sa hapong ito, pampurihin at sambahin sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat mo, Panginoon, sa patuloy yung pagbayad, paglangis sa bawat bahagi ng iyong malagawain. Tuloy pong pinagpala mo, Panginoon, simula sa mga puring awitin, sa mga buhay na patuloy namin napakinggan, sa patuloy nagkakalob sa iyong malagawain na siyang susi na pagkapala, bagay sa banal at matamis na presensyang patuloy mo ibinubuhos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat mo, Panginoon. Higit namin pinasalamatan mo, Panginoon, ang Ebanghelyo ng kaligtasan namin na pag-aralan sa po ito, naway naging karagdagang kaalaman namin sa patuloy namin paglingkod sa iyo hanggang sa muling pagbalik at sa aming pasamantala paghiwalay, muli mong ihatid ang bawat sa amin mga Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang tahanan ng banal pag-iingat, maging sa mga isasakyan, patuloy mong gabayan at pag-ingatan mo, Panginoon, upang sunod na gabal na gawain, muli mong ibalik ang bawat sa amin. Ito po aming samot panalangin sa matamis at pangalan Jesus. Amen, amen. Amen. God bless you all so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more.